Magandang oras po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mira. 31 years old na po ako. At nais kong ibahagi ang kwentong matagal ko nang itinatago. Matagal ko pong pinasan ang kwentong to. Parang bato na nakapatong sa dibdib ko. At ngayong may asawa na ako, may maayos na trabaho, maayos ang takbo ng buhay, mas lalo kong nararamdaman na hinahabol pa rin ako ng aking nakaraan. Kahit ilang beses kong pilit iwasan, palagi itong bumabalik. Mga alaala na ayaw ko nang balikan, pero parang nakapako na sa utak ko. Mga pangyayaring hindi ko kayang sabihin kahit kanino, ni sa asawa ko, ni sa mga kaibigan ko, at lalong hindi kay mama. Kaya nais ko na sa inyo ko na lang ikwento. Dahil hindi ko na kayang akuing mag-isa ang bigat na matagal ko nang binubuhat. 17 years old ako nang mawala ang papa ko. Isang gabi, nasa daan siya pauwi galing trabaho nang masagasaan siya ng isang hindi nakikilalang sasakyan. Hit and run. Isang trahedyang hindi namin inaasahan at tuluyang gumiba sa mundo naming mag-ina. Sa loob ng 2 taon, araw-araw kong nasaksihan kung paano unti-unting naglaho ang dating sigla ni mama. Ang babaeng masiyahin, palabiro, at puno ng buhay. Naging tahimik, malayo ang tingin, at laging may dalang bigat sa dibdib. Tuwing madaling araw ko siyang madalas marinig na umiiyak. Para siyang nauupos habang pilit lumalaban. Para siyang nabubuhay, pero hindi nabuo. Hanggang isang araw, dumating sa buhay namin si Tito Ramon. Ipinakilala siya kay mama ng kapatid niya, si Tita Lorna. Sabi ni Tita, malaking tulong daw si Tito Ramon. Babait, maasikaso, at maaaring maging magandang kasama sa mga panahong hirap si mama. At sa hindi ko maipaliwanag na paraan, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang mukha ni mama nang dumating si Tito Ramon sa buhay niya. Parang may bumalik sa kanya. Konting ngiti, konting lakas ng loob, konting pag-asa. Mula sa simpleng pagbisita, naging mas madalas. Hanggang sa dumating ang mga araw na sabay silang bumibili ng grocery, sabay nag-aasikaso ng mga papeles, sabay kumakain. At matapos ang ilang buwan, halos hindi ko namalayan, nagsama na sila. 19 years old na ako nun. At saktong bakasyon sa college, kaya nakilala ko siya ng husto. Tahimik siyang lalaki, mahirap basahin. Pero mula sa unang linggo, ramdam ko agad na maalaga siya. Hindi lang kay mama, kundi pati sakin. Noong una, iniisip ko na normal lang yun. Baka ganun lang talaga siyang tao. Mabait, maasikaso, sensitibo sa pangangailangan ng ibang tao. Kaya kahit medyo awkward noong una, natanggap ko rin. Pero habang lumilipas ang mga buwan, may napansin akong kakaiba. May mga haplos siya sa balikat ko na hindi ko alam kung aksidente o sinasadya. Yung mga simpleng paglapit niya sa likod ko kapag may inaabot. Pero ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko. At ang mga mata niya, laging nakasunod sa akin. Yung tipong kahit nasa kusina ako, alam kong may mata na nakasunod sa bawat galaw ko. Minsan mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin sa sala, sa hagdan, o kahit sa bintana. Pero sa sandaling magtatama ang mga mata namin, mabilis niya ring ibabaling ang tingin niya, na para bang may tinatago, na para bang may pinipigil. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Isang hapon, nakahiga lang ako sa kama, nag-i-scroll sa phone ko nang marinig ko ang tawag mula sa labas ng pinto. Mira, mahinang tawag ni Tito Ramon. Po, bakit po? Sumagot ako kahit hindi ko naman balak bumangon. Pero bago pa ako makagalaw o makapag-ayos man lang ng damit, biglang bumukas ang pinto. Wala man lang katok, wala man lang paalam. Pumasok si Tito Ramon. Napaupo ako bigla sa pagkakahiga. Ano pong kailangan niyo, Tito? Mahina akong tanong at halatang nagulat.
Hindi ko maipaliwanag, pero kinakabahan talaga ako. Lalaki siya, nasa loob ng kwarto ko, at pumasok siya ng dire-diretso na para bang normal lang yun. Hindi man lang siya nagtanong kung pwede bang pumasok siya o kung gusto ko ba. At sa ilang segundo, ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko dahil sa tensyon. Pero bago pa lumalim ang kaba ko, umupo siya sa gilid ng kama. Mahinahon, parang walang masama sa ginawa niya. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Tumingin lang sa akin sandali, bago nilapag sa harap ko ang isang maliit na kahon. Para sa'yo. Nakangiting wika ni Tito Ramon. Nag-aalangan pa akong inabot yun. Pero nang mabuksan ko, napahinto ako. Isang brand new phone ang laman. Kumislap pa ang screen protector habang nakaharap sa akin. Halos hindi ako makapaniwala. Matagal na ring sira ang luma kong phone. Ilang buwan ko na ring tinitiis. Pero ni minsan, hindi ko inasahan na siya ang bibili para sa akin. Tito, para saan to? Mahina akong tanong. Ngumiti lang siya, yung tipong tipid at may ibig sabihin. Wala lang. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Alam ko kasing kailangan mo yan. Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas kakabahan pa. Kasi sa likod ng regalong yun, ramdam ko ang kakaibang bigat. Hindi ito simpleng pagbibigay lang. Hindi ito parang regalo ng isang normal na stepdad. May iba, parang may kapalit. Gayunpaman, bumilis ang tibok ng puso ko. Uminit ang batok ko. At parang may gumapang nakiliti sa tiyan ko na hindi ko maintindihan. Mula nang ibigay sa akin ni Tito Ramon ang phone, naging mas malambing siya. Hindi yung lantad o sobrang harap-harapan, kundi yung klase ng lambing na hindi mo agad malalaman kung simpleng pag-aalala lang ba o may mas malalim na ibig sabihin. Sa araw-araw na magkasama kami sa bahay, mabait siya. Tahimik pero mapagmasid. Maasikaso pero may limitasyon na parang sinasadya niyang hindi lumampas. Pero ramdam kong malapit na. At kahit ilang beses pa akong pinapaalalahanan ni Mama na asawa niya na si Tito at dapat ituring ko siyang pangalawang ama, hindi ko talaga kaya. Hindi lumalabas sa bibig ko ang salitang tatay o papa tuwing kaharap ko siya. Isang araw habang nag-aayos si Mama para lumabas, tinawag ako ni Tito. Mira, may gusto ka bang pasalubong? Pupunta kami ng mama mo sa mall. Tanong niya sa akin. Burger na lang po, tsaka fries siguro. Sagot ko naman, sabay tingin sa kanya. Aba, ikaw talaga mahal. Nai-spoil mo na si Mira pag ganyan ka lagi. Biro ni Mama habang tinatapik ang dibdib ni Tito. Natawa naman si Tito, pero nang tumingin siya sa akin, biglang nag-iba ang tingin niya. Yun lang ba? Baka may gusto ka pang iba. Tanong ni Tito Ramon. Okay na po yun. Sagot ko na lang. Bago sila umalis, lumapit pa si Tito Ramon sa akin. Sige, ilak mo ang pinto ha. Sabi niya, halos pabulong. Tumango lang ako at ngumiti. Si Mama naman, aliw na aliw sa aming dalawa. Parang natutuwa siya na mas nagiging close kami ni Tito. Oo nga pala Mira, huwag mong papupuntahin yung boyfriend mo dito ha, habang wala kami. Biro pa ni Mama sa akin. Napangiti naman ako ng konti. Pero nang mapatingin ako kay Tito, nakita kong biglang nawala ang ngiti niya. Parang hindi natuwa. At doon ako napaisip. Ayaw niya ba ang ideya na meron akong boyfriend? Saglit akong pumikit at pilit binabaliwala ang lahat ng nararamdaman ko. Nang umalis sila, ako na lang ang naiwan sa bahay. Pero hindi ako mapakali. Parang may init na gumapang sa balat ko. Hindi ko malaman kung galing sa hangin o galing sa utak ko. Kaya naman nagtungo ako sa aking kwarto. At sa totoo lang, hindi ko gawain ang bagay na yun. Pero hindi ko na kinaya.
Pagpasok ko sa kwarto, sinara ko ang pinto at doon ko sinimulang gawin ang bagay na yun habang si Tito Ramon ang laman ng isip ko. Tahimik ang buong paligid pero sa loob ng kwarto ko, ako lang ang maingay. Ang sariling hininga kong palalim ng palalim, pabigat ng pabigat. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan ko. Nandoon si Tito Ramon, nakatayo sa may pinto, nakatitig sa akin at hindi siya nagsasalita. Hindi rin ako nakakilos. Parang huminto ang oras sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung ilang segundo yun. Basta ang alam ko, nakatingin lang siya sa akin. Alam kong mali. Alam kong kasalanan yung ginagawa ko. Pero noong nahuli niya ako, hindi ako gumalaw. Wala akong tinakpan. Hindi ko hinanap ang kumot dahil pareho naming alam, huli na ang lahat. Nakita niya kung ano ang ginagawa ko. Nakita niya kung nasaan ang kamay ko. At ang mas nakakatakot, hindi ko siya iniwasan. Hindi ako tumalikod at hindi ako nagtago. Bakit po kayo bumalik? Mahina akong tanong kay Tito Ramon. Nakatayo pa rin siya sa pinto. Parang nag-aalangan, parang nag-iipon ng hangin bago sumagot. Nakalimutan ko yung wallet ko. Maya-maya ay seryoso niyang sagot. Tumango naman ako, pero hindi pa rin ako gumalaw. Mira, maya-maya ay mahinang tawag sa akin ni Tito Ramon. Parang may humaharang sa lalamunan niya. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Sabi ni Tito Ramon, halos hindi marinig. Bago siya tuluyang lumabas, tumingin muna siya sa akin, saka mahina niyang sinabi. Huwag kang mag-alala, hindi ko to sasabihin sa mama mo. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nang maisara niya ang pinto, doon lang ako parang nagising, doon lang ako natauhan, doon ko lang tinakpan ang sarili ko. Parang bigla akong nahiya, pero ang mas masakit, sa kaloob-looban ko, hindi ko alam kung hiya nga ba yun o dahil yun sa wala akong pagsisising nararamdaman. Tahimik ang buong hapon, hindi ako lumabas ng kwarto, hindi ako kumain at hindi ko binuksan ang phone ko. Ang bigat ng dibdib ko, pero hindi ko rin alam kung bigat nga ba yun o ibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ni na mama galing mall, narinig ko agad ang tawanan nila sa sala. Binuksan ni mama ang pinto at tuloy-tuloy silang pumasok. Paglabas ko sa kwarto, ramdam ko agad ang tensyon. Hindi ako makatingin kay Tito Ramon, pero ramdam ko panay ang sulyap niya sa akin. Hindi niya ako kinakausap, pero ang mga mata niya parang may gustong itanong. Parang may gustong sabihin. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Maya-maya ay lumapit si mama, naupo sa tabi ko sa sofa. Ako naman, nakatingin lang sa sahig. May sakit ka ba, Mira? Tanong ni mama sa akin. Pagod lang po siguro. Sagot ko sa kanya. Maya-maya ay hinawakan niya ang noo ko. Wala ka namang lagnat, pero ang tahimik mo. May problema ba? Tanong niya sa akin. Wala po ma, okay lang po ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ako okay. Lalo na at naroon lang si Tito sa likod niya. Nakatingin, tahimik, nagmamasid. Hindi ko alam kung nahihiya rin siya o kung gusto niya akong kausapin. O baka naman iniisip niya na magsusumbong ako. Pero wala naman akong balak magsumbong kasi wala naman siyang ginawa. Ako nga itong nahuli niya na may ginagawang kalokohan. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, ramdam ko ang tensyon na parang usok na nakabalot sa mesa. Si mama, kwento ng kwento, tawa dito, tawa dun. Pero kaming dalawa ni Tito Ramon, tahimik lang. Hindi namin magawang tumingin sa isa't isa, pero sa ilalim ng mesa, halos magkabanggaan ang tuhod namin. Naramdaman ko ang pagdampi ng tuhod niya sa akin. Mainit.
Hindi siguro niya sinasadya, pero hindi niya agad inalis. Napatingin ako sa kanya, may tanong sa mga mata ko. Pero siya, blanko ang ekspresyon. Hindi umiiwas, hindi rin tumitingin pabalik. Pagkatapos kumain, nagligpit na ako ng mga pinggan. At matapos kong hugasan yon, ay nagpaalam na ako kay mama na matutulog na ako. Hindi na ako lumingon. Dire-diretso akong umakyat. Isinara ang pinto ng kwarto, huminga ng malalim at tumalon sa kama. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, hindi talaga ako makatulog. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang ugong ng electric fan. Hanggang sa may kumatok. Isang mahinang katok. Hindi yung pangkaraniwang katok na may kumpiyansa, kundi yung tipong palihim, marahan, parang ayaw marinig ng kahit na sino. Napatigil ako. Tumingin ako sa pinto at hindi ko alam kung sasagot ba ako o magtatago sa ilalim ng kumot. Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, tumayo ako at binuksan ko ang pinto. Andun siya, si Tito Ramon. Madilim ang hallway, pero dahil maliwanag sa loob ng kwarto ko, kitang-kita niya ang ayos ko. Manipis na sando, walang bra, magulong buhok, at halatang may gumugulo sa isip ko. Nakakaistorbo ba ako sa'yo? Tanong niya sa mababang tono. Hindi ko siya sinagot agad. Hindi ko isinara ang pinto, pero hindi ko rin siya pinapasok. Hindi po, Tito. Mahina akong sagot at hindi ko rin tinakpan ang sarili ko, kahit na alam ko na yun ang dapat. Hindi ako makatulog. Naistorbo ba kita? Tanong ulit niya sa akin. Hindi po. Sagot ko ulit sa kanya. Tumingin siya sa loob ng kwarto at tumingin ulit siya sa akin. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit at bago pa ako makapag-isip, hinalikan niya ako. Malalim, mainit. Tinulak niya ang pinto papasok habang hindi ako natitinag. Pagkapasok namin pareho, nilak niya ang pinto nang hindi inaalis ang labi niya sa labi ko. Si Mama, baka makita niya tayo. Bulong ko nang makalaya ang labi ko. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang pagprotesta ko o para lang masabing nilalabanan ko ang tukso. Ngumisi siya. Yung ngising parang tiyak na tiyak sa ginagawa niya. Pagod siya. Maaga siyang nakatulog. Sagot ni Tito Ramon. Hindi ko alam kung anong eksaktong naramdaman ko nun. Kaba, takot, panganib. Pero may parte sa akin na hindi umatras. Hindi ko siya tinulak. Hindi ko tinakpan ang sarili ko. Hindi ko kinontra ang sarili kong katawan. Aaminin ko, hinayaan ko siya. At simula ng gabing yun, paulit-ulit na yung nangyayari sa amin ni Tito Ramon. Kapag wala si Mama, kapag tulog si Mama. Sa silid ko, sa kusina, minsan sa sala. Minsan kahit tanghali, hindi ko na inisip kung tama man o mali. Para akong nalulung, masama, pero hinahanap-hanap. Pero tulad ng lahat ng bagay na nagsimula sa maling paraan, darating talaga ang araw na kailangan mong huminto. Dumating ang panahon na kailangan ko nang bumalik sa Maynila para magpatuloy sa kolehiyo. Tapos na ang bakasyon at kailangan ko nang harapin ang normal na buhay na iniwan ko. Sa una, kahit malayo ako, madalas pa rin kaming mag-usap ni Tito Ramon. Para bang wala ring nagbago kahit nasa Maynila ako. At aaminin ko, umuwi pa ako ng probinsya. Gumagawa ako ng dahilan kay Mama. Nagpapanggap na namimiss ko ang bahay. Pero ang totoo, umuwi ako para ipagpatuloy namin ni Tito Ramon ang bagay na yun. Akala ko tuloy-tuloy pa rin kami. Akala ko, ganun na talaga ang magiging takbo ng lahat. Pero ewan ko, isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Dumalang ang pagte-text at pagtawag niya. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at hindi na kami nagkakausap. Nang minsan akong umuwi,
Napansin ko agad na wala na ang dating sigla ng mga mata niya tuwing nagtatama ang tingin namin. Wala na yung apoy na dati halos magliyab sa pagitan naming dalawa. Parang unti-unti siyang lumayo. Parang may bumabagabag sa kanya. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin at hindi ko na siya lubos makilala. At ako, hindi na ako nagtanong kung bakit. Baka mas mabuti na nga yun. Baka yun na ang dahan-dahang pagtatapos ng bagay na hindi naman dapat nagsimula. At doon ko unang naramdaman yung bigat na matagal ko nang tinatakbuhan. Doon ko naintindihan kung gaano kabigat ang ginawa ko, kung gaano kalalim ang naging kasalanan ko kay mama, kung gaano kagulo ang mundong pinasok ko na ako rin mismo ang pumili. Lumipas ang mga taon, nakatapos ako ng pag-aaral at naging isang ganap na guro. Dapat ay masaya ako, dapat ay puno ako ng pag-asa. Bagong simula, bagong buhay. Pero kahit anong ganda ng buhay na meron ako ngayon, may mabigat pa ring nakapatong sa dibdib ko. Parang anino na palaging nakasunod sa likod ko. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko maalis sa isip ko ang naging relasyon namin ni Tito Ramon. At doon nagsimula ang isa pang kabanata sa buhay ko, ang pag-aasawa. Nagpakasal ako sa isang mabuting lalaki. Maamo, responsable, tapat. Walang kapalit ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. Sa tuwing ngumingiti siya, kitang-kita ko ang sincerity. At sa tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, ramdam kong kaya niyang mahalin ang pagkatao ko. Kahit hindi ko masabi sa kanya ang buong nakaraan ko. Pero doon nagsimula ang pinakamasakit na parte. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko hindi ko deserve ang buhay na yun. Hindi ko deserve ang asawa ko. Hindi ko deserve ang pagmamahal niya, ang respeto niya. Kasi sa puso ko, may bahid pa rin ng kahapon. May guilt, may hiya, may takot. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, parang may sumisigaw. Masama kang tao, masama kang anak, masama kang babae. Sa tuwing titingnan ko ang asawa ko habang mahimbing siyang natutulog, naiiyak ako nang hindi niya alam. Kasi iniisip ko, kung alam niya ang totoo, mag-i-stay pa kaya siya? Kung nalaman niya ang nakaraan ko, mararamdaman niya pa kaya ang respeto? Karapat-dapat ba akong mahalin ng isang malinis na tao? At kahit hindi ko ginusto, nade-develop ko ang habit ng pag-iwas. Parang may distansya akong laging inilalagay sa pagitan namin. Pakiramdam ko, niloloko ko siya dahil may tinatago akong napakadilim na bahagi ng nakaraan. Si Mama, wala pa ring alam. Masaya silang dalawa ni Tito Ramon. At parang nasasakal ako tuwing kasama ko sila sa iisang upuan. Ibang level ng guilt ang bumabalot sa akin kapag nakikita kong niyayakap ni Mama si Tito Ramon. At ako, nakangiti lang pero wasak ang konsensya. Hindi ko alam kung darating ang araw na magkakaroon ako ng tapang para ilabas ang katotohanan. O kung dapat ko ba talagang sabihin. Hindi ko alam kung tama bang ilantad ang sugat na matagal ko nang pilit tinatahi. Pero ang sigurado ako, ang bigat na yun, dala ko na habang buhay. At kahit anong pilit na paglimot, hindi ko mabubura ang katotohanang naging bahagi ng pagkatao ko, ang maling pagmamahal ko sa sarili kong stepdad. At ang pinakamalalim sa lahat, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. At hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman na karapat dapat akong mahalin ng buo